Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa buong 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ay, 9 of Swords yung dulo. Mayroon dito. Six of Cups. Oh, dalawang 6 pala to. 6 of Pentacles. 2 of Swords. 9 of Swords. Naisip ko kung may someone from the past bang involved sa kwento na to. So, doon muna tayo sa unang scenario. So, someone from the past to na pwedeng mag-resurface. Resurface. Sa buong 2 weeks na to. Sino kaya? Para mas clear. Alamin natin. Oh, moon. Kasi moon, pwede rin, sabagay, pwede rin namang work yan. Pwede rin feelings. Babae. Yun. Yan ang hindi masyadong naging clear. Sabagay, pwede rin namang old to o ka-workmate na babae. So, dalawa yung pwedeng tao na lang. Kasi na-confuse din ako. So, pwedeng dating ka-workmate na hindi na nakakausap. Babae. Pero kung ka-workmate to, boss, o ahead sa kanila, mas matanda sa kanila, o mas naunang pumasok. Pero, dating ka-workmate na nga to. So, wala na silang communication o connection na, yun nga, baka magkita sila all of a sudden somewhere o may someone na, yun nga, bigla na lang magko-connect, magpaparamdam, ganyan. O unexpected yung kanilang pagkikita. So, kung di man nga babaeng dating ka-workmate o so, kung di nga dating ka-workmate na babae na mas matanda sa nila o ahead sa kanila, ex-girlfriend to. Pero kung ex-girlfriend, mas matanda dun sa lalaki, yung babae. Tapos ito, tawag dito, pag nag-reconnect sila, probably, kung sino man yung mag-connect sa kanilang dalawa, basta, binibigyan ko lang kayo ng idea kung tatama sa inyo to o hindi.
Okay? Kung di man, ay baka sa kakilala niya. Ano eh, marireciprocate naman yung yung desire na makipag-connect. Kasi may Six of Pentacles tayo, giving and receiving ang tema nito. So, kung mag-message, re-reply yan. Kaya lang Two of Swords, Nine of Swords. So, ibig sabihin, magkakausap nga sa 2 weeks. Tapos, all of a sudden, akala ng iba sa inyo, magtutuloy-tuloy yung magandang connection dito. Pero, yun nga, hindi rin magtatagal at nandito yung Two of Swords. Saka Nine of Swords. So, for some reason, madidisconnect sila ulit. So, yan. Ganun ang dating. Yun yung unang senaryo. May pangalawa pa ba? Nakalimutan ko na tuloy yung pangalawa. Naisip ko. Ayun, ito na. Yung pangalawang senaryo. So, dun muna tayo sa una. I-clarify natin to. Ito yung possible partner. Kung in a relationship man to, Diyos ko to. O baka naman ex to. Basta may ex na magbabalik ha, para sa iba sa inyo. Pero, lalaki yung tatamaan. Lalaki yung nagbabalik sa buhay niya. Kung ex, okay? Pero matanda sa kanya. O maganda trabaho. Ngayon, kung babae, babae nanonood, baka dating ka-workmate. Ngayon, kung lalaki, kung di ex, ay dating ka-workmate. Regardless kung in a relationship o hindi yung iba sa inyo. Pero ayun, may magbabalik ng tao. So, ito yung possible partner. Okay? Ng Taurus. Na baka tamaan ng reading na to. Mayroon tayong Seven of Swords. Naku, ito pa tong Magician na to. But anyways, at least, di ba, madi-disconnect naman. Kasi kung in a relationship na o kasal, maganda na mag-disconnect sila, di ba? Maganda yung ending. Pero pangit para dun sa mga single. Kasi sabihin natin gusto pa nila yung tao, kaya lang madi-disconnect sila ulit for some reason. But anyways, ito yung person. Okay? Alin man dito. Partner. Doon muna tayo sa partner. In a relationship na Taurus. Aquarius, Virgo, Gemini, Cancer. Kung ex man to, Leo, Virgo. Ngayon, kung di tumama sa inyo, di baka dun sa kakilala niyo. O idol, na mababalitaan niyo na lang. Aries, Scorpio, Aries ulit. Itsura ba? Itsura. Kaya malilito ako mamaya. Ang galing nga natin to. Kasi may pangalawa pa tayong senaryo. Pati ito, tanggalin na rin natin to. Dahil sa pangalawang senaryo. Doon muna tayo sa clue. Diba? Iba pang clue.
bago sa pangalawang scenario. So, may someone na mixed colors. O, baka foreigner to. O mahilig sa contact lens na kakaiba. Kakaiba in a way na magkaiba ng kulay. Trip niya ganyan. Oh, pregnant to. May someone na buntis. O mabubuntis pa lang. Ito malaki ang inaharap. O, kita niyo naman. Bastikis daw eh. Ito. Powerful. So, may someone na influential. Sa bagay, nandito yung ano. Itong Lily. Oh. So, kung di tumama sa inyo itong clue natin, eh, di ba ka dun sa person nyo kakilala o dun sa mismong magiging third party o ex. Kasi rumble na to. But anyways, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, doon na tayo sa pangalawang scenario na naisip ko. Sana maalala ko pa. Ano ba yun? Yung pangalawa, maiinis yung iba sa inyo. Sa ka-workmate nila. Whether kayo mismo to, na may trabaho, na may inis sa ka-workmate for some reason. Ay, overall na yan. Na hindi magpapatulog sa iba sa inyo. Nainis nga. O, ito yung kakilala nyo na may problema sa ka-workmate. Anyways. Ano ba tayo? Punta tayo dito sa pangalawang deck. Ayusin ko lang tong isa. Para hindi masikip. Ayoko nang magulo. So, pangalawang senaryo, dalawa agad. Ano meron? Baliktaran pala sila lahat, no? Ay, baliktad din to. Since dalawa yung tao, energy na lang sila lahat. Okay? Dahil mahirap i-clarify yan, magtatagal ako. Grabe, oh. Lahat sila baliktad. Ito maganda, oh. Maganda yung sinabi dito. Kahit baliktad siya. Ito, problema naman to sa kato. So, paano to? Sabagay, marami rin mga meaning to. Paano kaya to? So, ang dating sa akin, may someone na bitter eh. Bitter kasi feeling niya lahat ng kanyang sakripisyo ay nabaliwala nabaliwala sakripisyo ito immaturity na to dahil leadership to eh. May someone na immature immature sa kanyang feelings kasi cup to eh.
immature sa pag-handle ng kanyang emotion. Ano nangyari? Ano to? Bakit bitter? Ayun. Mali daw ng ano. Ay, Three of Swords pala tayo. Ano kaya to? Bitter, galit no. Kasi in pain. Tungkol sa naging desisyon. Mali yung desisyon. Ay, disloyalty. Ganito kasi naisip ko. Sabi ko, bakit may Three of Swords? Kasi pwede rin cheating card to. Kaya lang, bago ako mag-come up sa cheating, kailangan meron siyang kaparehas na meaning. Ito, disloyalty pala rin to. Nakalagay dito, disloyalty. Di, may cheating nga. Greed, in a way na gusto niya lahat ng tao mapasa kanya. Ay, kaya pala bitter, no? Immature sa pag-handle ng feelings. Kasi nga, karoon ng third party pala, no? Na sabi nga dito, nawala daw, dito, nabaliwala lahat daw ng sakripisyo at pinagpalit lang siya sa iba. Oh my God. Whether nangyayari na to, o mangyayari pa lang. Tingnan natin anong outcome na nito para ano. Mas klaro, no? Punta na tayo sa future nitong connection na to. So again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, kung di man tumama sa inyo, eh baka tumama. Sa someone na malapit sa inyo o sa idol nyo. Kakilala, ganyan. Kakilala o idol. Na mababalitaan nyo na lang, ganito nangyari. So, tingnan natin, anong naghihintay sa future ng ganitong klaseng sitwasyon. No? Karang third party. Ay, pangit to. Sana ito dito, no? O kaya ito, bumaliktad siya. Para happy ending. Eto, magmumukha na tong recovery to, di ba? Ay, no, restoration. Pero ibang meaning din ay disconnection. Kasi natulog siya eh. Namatay yung energy, inactivity. Kaya may dasan eh. So, ibig sabihin, baka magkaayos pa sila. Dahil celebration card to victory. Pero sa una lang yan. Kasi nga, wala yan. Successful na dito. Defeat pa nga eh, no? Ano kasi to self-control? Di, wala na naman yung self-control. Yung babae na naman, o ng lalaki. Bumalik na naman cheating. Nako. Unreliable ba? Ganun. Sad to say. Magkakaayos pero mukhang matutuluyan na mag-iwalay. Dito. Dahil sa lack of self-control ng someone na nagloloko. Pero walang lumabas na gender. Although may gender dito, pero nga, ginawa ko silang energy. But who knows? Baka lalaki yung nagloloko. Pero case to case basis. Masculine na lang kasi may babae namang masculine. Diba? Energy. Extrovert. So, probably lalaking tao o babae pero na-embody ang masculine energy. Advice.
Tayo sa advice. No advice. Ano mga magandang card? Advice sa, aray ko, ganitong sitwasyon. Ay, may nakalagay pala, oh. Ay, no. Ito maganda. Ito na lang din gamitin ko. So, advice. Ayan, find work. Dito na nga. So, basahin ko na lang yung advice sa ganitong sitwasyon. Kung di man nga tumama sa inyo, ito na lang sabihin nyo. Sa kakilala nyo na problemado. Kung sa kanila man tumama to. So, sabi, find work-life balance to protect your creativity. Life is hard right now. Look around. Help is at hand. Ito. Ano to? Be careful of seeing things that are not there. Oh. Anyways. 21 minutes na pala to. Basahin ko na nga lang. Itong part na to. Kunin nyo na lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to sa buong 2 weeks. So, itong sinabi kong advice para to doon sa may cheating issues. Ito naman overall advice. So, ayan, basahin ko na lang para mabilis. Decide. It's time to clearly make a decision about what you want. Family culture. Learn more about your family's stories and history. Love your parents. No matter what, your mother and father love you as much as they can. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.